Bagamat araw-araw nating ginagamit ang wikang Filipino, marami pa rin daw tayong mga kababayan na hindi bihasa rito. Para sa mga may tanong tungkol sa tamang paggamit ng ating wika, pwede nang bumisita sa Facebook page na Wikipedia. Live mula sa Quezon City, si Dano Tingkungko, may paandar. Jessica, araw-araw nga natin ginagamit ang Filipino pero kadalasan hindi natin namamalayan na mali pala ang paggamit natin ito, no? Kaya naman binuo ng gobyerno ang isang Facebook page, itong ang Wikipedia, para maitama ang maling paggamit sa wika at malinawan na rin yung ilang mga salitang ikinalilito ng marami sa atin. Halimbawa, ang pagkakaiba ng nang at nang. Araw-araw gamit na gamit ang salitang Filipino. Mapatahanan man yan o kahit sa kalsada. Pero ibang usapan na raw ang pagkabihasa rito. Kaya nagtanong-tanong kami, gaano kabihasa ang mga Pilipino sa ating pambansang wika kung susukatin sa bilang na 1 hanggang 10? Mga 7. 7. Bakit po 7? Mostly kasi sa office kasi ang communication na ginagamit namin is English po. Mga 8. Taga Bulacan ako eh. Oho. So ano ho? Talagang kabisado niyo ha? Oh, kabisado ko naman. Dahil ang tataas ng marka ninyo sa sarili, maglaro tayo saglit. Alin ang naiba? Ano ho ang pagkakaiba ho nitong dalawa? Yung nang NG para sa isang sentence na katulad ng isang tao. Yung nang naman, NANG, pagbibigay ng ano sa isang bagay. Ang nang sa noun, yun, nang kapag halimbawa sa adverb. Halimbawa? Kunyari, bumili ako ng mangga or tapos tumakbo ako ng mabilis. Anong pagkakaiba ho ng salo-salo at salo-salo? Salo-salo, ganun. Parang hawak-hawak. Yung sasaluhin mo siya. Salo-salo, yan ang mga bagay na para bang naghahalo o na lang nagsalo-salo tayo dito. Ayon sa Komisyon sa Wikang Filipino, dito kadalasan nagkakamali ang marami sa atin kahit masasabi pa nating sanay na tayo sa sariling wika. Tulad ng mga salitang ito na pinakaikinalilito ng marami. Kundi kasi magkatunog, tila iisa lang ang kahulugang pinatutunguhan. Kaya kamakailan inilunsad ng Presidential Communications Development and Strategic Planning Office ang Wikipedia. Pinagtambal na wika at encyclopedia o sa madaling sabi, quick reference guide ng tamang paggamit ng Filipino. Sa kanilang Facebook page, makikita ang samot-sari at tamang paraan ng paggamit ng ating mga mayamang salita. Mga simpleng paalala sa mga madalas nating gamitin pero mali pala. Ano nga ba ang tamang paggamit ng mga sample natin kanina? Ang nang na maikse, pantukoy. Ang nang na mahaba ay i-intensify siya ng pang-uri. So, madalas nang tanungin, Tumakbo ng mabilis. tumakbo ng mabilis. Ang salo-salo na may gitling ay either pang-uri o pandiwa. Halimbawa? Oo. Halimbawa, nagsalo-salo ang magkakaibigan sa isang party. Ito naman, ang salo-salo na dinaluhan ko, pangalan. Ang basehan ng Wikipedia ang manual sa masinop na pagsulat ng KWF, gabay sa tamang paggamit ng mga salita hanggang sa tamang pagbuo ng pangungusap. Matagal nang sinasabi na ang wika kapatid ng kultura at ang iba't ibang bersyon mula Taglish hanggang Bekimon at Jejemon, indikasyon lang ng pagyaman ng ating wika at kasabay nito ng ating kultura. All languages are equal. So in any form, it should be functional. Pero ibang usapan na raw ang pagsusulat sa wikang Filipino mula sa paaralan hanggang sa pahayagan. Importante raw na may sinusunod at binabalik ang pamantayan. Dahil dokumentadong bersyon ng ating wika ang ating mga nababasa at isusulat, importanteng tama ang bersyon ng wikang ipapasa natin sa susunod na henerasyon. Ang wika, pag inayos ang paggamit nito, lalo sa iba't ibang disiplina, ito ay aabot sa mataas na magandang forma. Ang tawag doon, intellectualization process.
Jessica, kung bukod dun sa ating mga napag-usapang confusion, no, sa ating wika kanina, kung meron pa ibang aspeto ng ating wika na ikinalilito ninyo o hindi ninyo sigurado, pwedeng magtanong dito sa mismong Facebook page ng Wikipedia. Hanapin lang yung Wikipedia sa Facebook at pwede nang itanong kaagad. Halimbawa nitong sample question natin. Yung pinagbasehan naman nitong Wikipedia na manual sa masinop na pagsulat ng Komisyon sa Wikang Filipino, maaaring i-download ng libre sa kanilang website na kwf.gov.ph. Pwede rin itong bilhin sa kanilang tanggapan sa JP Laurel Street, San Miguel, Maynila. 100 pesos lang, Jessica. Wala nang dahilan para magkamali kasi tayo man sa media maraming pagkakamali. Kaya lang, minsan paano ba yan, Dano? Kasi may mga tao na nagsasabi, it's a matter of style. Kung saan daw sila mas higit na maiintindihan, kaya ginagamit nila yung Taglish o yung mga salita na walang translation sa Tagalog o sa Filipino, ina-adapt na lang nila sa Filipino, di ba? Kasi for sometimes sa UP, ganyan yan eh. Merong parang school of thought na sabi mo na lang siyensya, matematika, kapag walang translation. Paano ba yon? Correct, Jessica. Ang sinasabi sa atin ng Komisyon sa Wikang Filipino, yun nga, kanina nabanggit nga nila, no, all languages are created equal. Depende yung pagkakagamit sa lengguwahe, it works, depende sa konteksto. That works usually sa oral form of communication. So yung sinasabi nga na Bekimon, Jejemon, Taglish, ito ay kumaga nire-respeto naman ng KWF yung iba't ibang bersyon ng lengguwahe na ito when done the oral way. At isa rin sa mga kinoconsider nila na oral forms of communication, ito nga Facebook, social media, or yung mga informal chats. Ang nagkakatalo lang pagdating sa formal writing, halimbawa mula sa academic papers hanggang sa atin, sa media, na medyo stricto dito ang Komisyon sa Wikang Filipino dahil kailangan standardized yung pagsusulat o paggamit sa wika dahil nga ito ay documented language, ito yung ipapasa natin sa susunod na henerasyon, Jessica. So tama bang sabihin na magsalo-salo tayo sa isang salo-salo? Correct, Jessica. Magsalo-salo, yung may gitling, tayo, as a verb, sa isang salo-salo, na yung isang word na noun naman yon, Jessica. Tama naman yun. Maraming salamat sa'yo, Dano Tingkungko.